Hello mga tol. So panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. Time check muna tayo, time check. Uy, 9:50 ng umaga, no? So ang iba-vlog ko ngayon mga tol, konting tips lang kung paano linisin yung karburador o kung paano maglinis ng karburador, no? Yung tips na yon sa mga bago lang mga tol. So hindi po tayo nagmamarunong. So binibigyan lang po natin ng guidelines yung mga baguhan na gumagamit ng mga motor natin, no? Mga kung paano malinisin yung carb, no? Tapos sa susunod yung ano naman, fuel injected, no? Ng mga FI. So bago tayo umpisan yung vlog natin, siyempre ibigay muna natin yung para sa ating Panginoon. So Lord, marami pong salamat sa bagong umaga na ibinigay niyo pong biyaya sa amin. Alam po namin na kayo po ang gumagabay at nagbibigay ng biyaya sa araw-araw na aming tinatahak. At Lord, marami pong salamat sa lahat-lahat. Lalo-lalo na po yung mga customer po namin na nakakapagbayad po dito sa aming opisina at ganun din po sa aming mga kolektor. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa lahat ng nakakaunawa sa amin. Lord, marami pong salamat sa paggabay po sa aming mga pamilya, lalo na po yung pamilya ko. Tapos ang pamilya ng aking mga viewers, ng aking mga silent viewers, at yung mga nakasubscribe po sa akin. Maraming salamat sa paggabay sa kanilang lahat. At ganoon din po yung mga pamilya ng mga kasama ko po dito, no, sa aming opisina, sa aming Rosie dito sa Mabiga Outlet. Kayo po sanang mag-unawa sa lahat ng mga nabibigay naming problema o sakit ng ulo o pagkakamali sa inyo, Panginoon. At sana kayo po ang magpatawad sa amin, Panginoon. Lord, hinihiling ko po sana na gabayan niyo po na walang hanggan yung pamilya ko at ganun din po ako at ganun din po yung mga tao na sumusuporta po sa atin at yung mga kasama ko ganun din po. Sana kayo po ang mauna sa bawat isa sa amin. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaano ko rin po sana na yung hindi pa po nakasubscribe, so sana madaanan niyo po yung aming channel, ang ating channel. Sana po yung madaanan ninyo. Pag-share na lang po. Tapos pag-subscribe. And then pag-pindot na rin po yung notification bell. So yun, ibibigay na po natin yung vlog natin na kung paano linisin yung carb. So tara mga tol, no, mayroon tayong gamit dito, Lice Phillips screw at flat screw. So mayroon tayong Phillips screw na medyo maliit. Tapos ito po yung carburetor. So bago po natin umpisahan yung pagkalas ng carburetor na to. So ito po yung mga gamit natin, no. So, kailangan ko pa po ng maliit na wire. Dali lang po. So ito po yung maliit na wire, no. Tanso siya. Yan. So malaking bagay po to, wire na to, sa gagawin natin na to. Ang gagawin natin na paglinis sa carb. Ayan. So mag-iiwalay lang tayo ng isang piraso na napakapayat lang po niyan, no? Tapos yung isa, 2 piraso. O kaya 3 pwede po. Kasi papakita ko rin po kung paano siya gagamitin po. At kung anong silbi ng wire na to.
Yeah. So ito po yung ano, tanggalin po natin yung tornilyo niya. May tatlong tornilyo po yan. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Tapos ito pong tornilyo na to, ito po yung sa hangin ng carburetor. Ito po yung sa hangin niya. I-open na po natin siya. No? So ito po yung carburetor natin. Yung tinuro ko po kanina, ito yun. Yung kanyang hangin, no? Sa carb. Tapos ito po yung choke, no? So yung choke, kapag nakalagay na po sa motor, kailangan lagi po yan naka-down, no? Ginagamit lang po yung choke kapag umaga na nahihirapan kang mag-start. So kailangan mong itaas to. Pero pag umandar na po yan, baba nyo ulit. So kailangan automatic po laging nakababa to. Tapos ito yung takip. Ito yung pumapasok mo sa gas cable. May spring po siya. Tapos mayroon din siyang karayom. Ito yung karayom niya. Ito yung ina-adjust ng mga karamihan. Mayroon po kasing lock yan sa loob. Papakita ko rin po sa inyo. Ayan. Ito po yung kanyang karayom. Tapos mayroon po siyang maliit na letter C. Ayan yung lock niya. So hindi lang po yan yung lock niya. Mayroon pa tayong isang lock na. Ayan. Ito yung lock niya sa may barbula niya. Ito po yung barbula. So kung bubuhin po, ganyan siya. Ayan. Ulog yung ano, karayom. Tapos yung lock ng barbula. Ayan. So ilalagay lang po natin, no? Madali lang naman po siyang ilagay. Madali lang po siyang ilak kasi mayroon naman po siyang pattern na naka-letter C siya. Naka-hook siya. So kapag linapat mo siya, maglalak po siya. Ayan. Nakalak na po yan. So hindi, kahit pindutin mo to, hindi na siya lalabas. Kahit itumba mo pa, hindi po yan lalabas. Tapos ito po yung sa minor niya. Yan yung sa minor. Kapag nakatayo po yan ganyan, ito po yung kanyang minor. Yan. Tapos kapag nakachok, yan po yung nagsasara. Yan sa loob. Tapos ito po yung kanyang floater. Ito po yung kanyang floater. No? So, tanggalin po natin siya. So bukod sa floater, yung floater po niya, ito yung lock para matanggal. Tapos ito po yung floater. So yung floater po, mayroon pang nakapasak na jet. So ito po yung jet. Nakasabit po yan dito. Ayan. Nakaganyan, nakahook po siya. May lock po siya dito. Nakita pa kung malapit. Ayan yung ano, nakahook po siya doon. Maliit na parang alambre niya. Tapos ipapasok po siya dyan. Ayan. Tapos ito po yung pin, yung kanyang lock. So may butas po yan. Ipapasok lang po dito. Ayan. Nakalagay na po siya. Ngayon kung tatanggalin po yun, tumban nyo ng konti. Tapos galawin nyo lang itong floater. So tanggalin nyo lang, hatakin nyo lang to. Ayan, hatakin lang. Ayan. Pag nahatak na, so tanggal na po siya. Ayan. Tapos tatanggalin po din natin yung dalawang jettings niya. Ito naman po yung jettings. Pag bibili po kayo kung mayroong nasira dito, pag bibili kayo sa mga motor parts, ang tawag po nito, ang pangalan po nito, jettings. No? One set po sila. Kasama to,
dalawa, kasama po to, at saka yung kanyang jet. Yung lock hindi po kasama to. Ayan ha, tanggalin po natin to. Ayan. Ayan po yung isang jet kay Gettings. Ang pangalawa, ito. Yung pangalawang Gettings niya. Ayan, medyo mahaba po siya. Kesa dun sa isa. Diba? Kita nyo po. Ayan. Mas mahaba po yung isa. So, ang paglinis naman po rito, pag tinumban yung ganun, makikita nyo po yung butas niya na napakaliit lang. Ewan ko lang kung kita dyan. Kita ba dyan? Ayun, makikita nyo po yung butas. Ayun. Ayun. So, ibig sabihin ito po ay hindi barado. Yung isa hindi po, ayan o. Nakikita nyo po yung butas. Ayun. Tapos ito po, pag di po nakita, so ibig sabihin barado siya. Ayan, barado po siya. Mayroon man siya, maliit na maliit lang. Ayan. Wala talaga siya. Meron siya maliit. So nakikita pa rin siya maliit lang. Ayun, o, yun. Maliit lang po. So ito po naman ang purpose ng wire na inanap po natin. So ang panglinis po niyan, kapag naglilinis po ng carb, so kailangan po natin palusutin yung ating wire. So dito sa maliit, isang pirasong wire lang po. Ayan o. Kung mapapansin po yung napakaliit lang. Ayan. Labas-masok po siya. Kita ba? Ayan. Yung labas-masok po na maliit. Ayan. Ibig sabihin pumasok po siya. So, okay pa siya. Actually, malinis po to. Na ano naman. Kumbaga, ano ko rin po sa inyo. Tapos, yung isa naman, yung medyo malaki, so kailangan natin dalawa o tatlong wire. So, ito, nakita nyo naman po kanina, may butas siya. So, okay pa po siya. So, papakita ko rin po kung paano siya lilinisin. So, ayun, medyo maiksi po yung wire. Kaya, pero pumasok na po siya. Ayun. Pumasok po yung wire. So, pag pumasok po na ganyang kabilis, ibig sabihin, hindi po siya barato. So, yun. Ito po ay tawag sa mga ganito, gettings sa loob ng karburador. Yan po yung gettings. So, kapag pambuo naman po, ito yung pagbuo. Unahin po natin yung malaking gettings. Ayan. Tapos yung maliit na gettings. Pitan po natin. So kailangan po ito kapag linalagay nyo, kailangan double check nyo po no, kung maigpit talaga kasi nahulog po yan sa loob ng baso ng carburetor. Ayan. So yun. Nailagay na po yung dalawa na gettings. Tapos yung kanyang floater. So ito po yung floater. Tapos ito po yung jet. Yung maliit na jet. Ayan. Ito po yung jet niya. Ayan po yung jet. Ayan. Ito po yung nagbabalance sa gas na inihigop po niya. Pumapasok dito sa carburetor. So dito po yung dumadaan sa jet na yon, yung gas. So tapos ito po yung yung nakikita ko po sa inyo yung paglagay. So ayan po yung kanyang pin. Yung parang wire niya. Tapos lalagay lang po natin doon sa pinakalak niya. Ayan, ipapasok lang po natin siya. Kita ba niya? Ayan. Yung kanyang wire. Ayan. So yun, naipasok po no. Tapos, dadown po natin. Ilalagay po natin ulit. Ibabalik po natin ulit. Ayan. Pag naibalik na po yan,
Tapos yung kanyang lock. Ito po yung lock. Ayan yung butas. So may butas din po yung sa may floater. Ayan po yung butas. Yan. So may gitna po yan. Ayan. Sa gitna po nito sa magpapatong. Ayan. So ayan po. No? Pantay po siya. So dyan po siya papasok. Tapos ipapasok lang po natin yung kanyang pinaka pin lock. Ayun. Ayun, no? Tapos pag nailagay na po yan, so titignan po natin yung kanyang balance kung okay po siya. Ayun. So okay lang po siya. Ang ibig sabihin niya, balance po to kung yung floater mo, kung gaano karami yung ilalabas niya na gas na ipupunto niya. So kapag medyo nakaangat po siyang ganyan, so ibig sabihin po, mas marami yung ilalabas niyang gas. No? Napupuno po siya hanggang mag-overflow. So kailangan balance lang po siya. Pag diniin niyo po, kung nasasagad yun, plastic na floater, nasasagad po sa ilalim, sakto po yung lock niya dito. Tapos tatakpan na po natin. Babalik na po natin. So, pag takip niya, ganyan lang. Tapos ito po yung kanyang rubber. May rubber po yan. Kung wala po itong parang gasket niya na rubber na to, kung magtatagas po yan, maglalabas siya ng gasolina. Mag-overflow po siya sa gilid. So ito yun, no? Tapos yung tornilyo na tatlo. Yan. So ilalak na po natin siya. Actually, nalinisan ko na po to. Kaya kumbaga pinakita ko na lang po sa inyo kung paano siya linisin. Yan. Yun, no? Diba? Tapos ito pong hangin na to, lagi po yan may nakalabas na dalawang guhit. May dalawa pong guhit yan na nakalabas dapat. Kasi kung nakasagad po siya, so ibig sabihin nakasara po yung hangin niya. Ayan, nakita niyo pong umikot. Ayan. Sasagad po natin, no? Ayan. Nakasara po niyan. So kailangan maglabas po tayo ng dalawang guhit para naka-open po yung kanyang ayan, yung dalawang thread. May dalawang thread po dapat na nakalabas. Ayan. So balance po yung niya. Tapos titignan na lang po kapag umandar, ito yung kanyang minor. Ayan po yung minor. Depende na lang po yan kapag umandar na, makikita nyo naman po kung malakas o mataas o may mababa na yung kanyang minor. Tapos ito po yung kanyang barbula. Ayan. Ang barbula po niya, itong mayroon po siyang shape, no? Mayroon pong shape. Yan, sa kabila po pantay siya. Ito po sa kabila. Pantay po yan sa kabila. No? Pantay po yung shape niya. Ayan yung shape. Ito po yung naka-shape niya. Yung parang naka-shape niya. Pero sa kabila po, ito, pantay lang po siya. No? Pantay. Yan sa kabila lang po yung hindi pantay. Ngayon sa kabila lang po yun, laging nakaharap dito sa may choke. Dito sa may takip na to. Yan. Lagi po yan nakaharap doon. Kasi once na nagbaliktad po yan, yung may shape na yan, dito po napunta, pag pinandar niyo po yan, kaagad siya na malakas ang minor. Pagwawala yung makina, motor. So, yan. Kailangan lagi po siya ganyan. Yung chip po na to, kailangan nakaharap po palagi dito sa may choke. Ayan. Yun. Tapos spring. Tapos yung takip. Ayan. So ito po, binuo ko lang, no? Binuo ko lang siya. Pinakita sa inyo. Ayan. Kasi kung ito, binuo ko na lang po to. Kung nasa motor po to, may cable po dito yan. May cable po dito. Magpapasok po dito yung cable. Lalabas dito. Tapos
yung spring, tapos yung barbula. So may lock po yung barbula. May lock po tayo doon sa barbula. So ito po yung lock ng ano, yan po yung lock ng wire, yung cable na nakaganon. So pagpasok po ng cable dito, so meron po siyang lock dito. Maglalak po sila. So kapag nilagay po yun ninyo yan, nakaganyan siya. May cable siya sa gitna. Yan. Kumbaga ito, pinakita ko na lang po na binuo ko lang dito. Walang cable. Ayan. So ganun lang po mga tol. Ganun lang po kasimple yung paglinis ng ating curb, no? Tapos pwede nyo pong ano yun sa compressor, kung may compressor po kayo. Pwede po natin sprayan yung dalawang butas na sinulutan natin ng wire. Yun. Ganun lang mga tol. Simple lang. So ito, vlog po na to ay doon sa hindi pa ganong nakakaalam sa motor. Ito po ay para sa kanila. Hindi po tayo nagmamarunong at hindi po tayo marunong. So binabahagi lang po natin yung ating kunting kaalaman. So paano mga tol, hanggang dito na lang. Paalam.